Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dare to Ask. Shiner niya dito ang privilege speech ni Senator Marcoleta sa plenaryo sa Senado kung saan tinatanong niya 8 buwan na mula nung nagpayag ang Pangulo na mahiya naman kayo. O nasaan na yung mga walang hiya? Natukoy na ba? So ito, patotsada, patama kay, of course, Senator Lacson, Senator Soto. Sila ang leaders ng ano. Nasaan na yung committee report? Hinahanap. Wala. Ayaw nilang ilabas ang committee report. Oh, pakinggan natin. Distinguished colleagues, I rise today on a matter of personal and collective privilege. Mahiya naman kayo. These are the very exact words uttered by the President 8 months ago. Yes, Mr. President, 8 buwan na mula nang tumambad sa sambayanang Pilipino at sa buong mundo ang malawakang anomalya at korupsyon sa likod ng mga flood control projects. Pagkatapos ng 8 buwan, natukoy na ba kung sino ang mga walang hiya? Wala pa. Since the first Blue Ribbon hearing last August 19, 2025, the public has watched closely, anticipating the outcome of our inquiries and investigations. The demand for transparency and accountability did not subside. It has only grown louder. Despite the increasing public clamor for transparency and accountability, we are stuck in a maze of indecision and complacency, waiting for a report that has long been overdue. Mr. President, as early as December of last year, the minority submitted its observations, findings, and recommendations based on the initial 6 public hearings of the Blue Ribbon Committee and labeled it a minority report, for lack of a better term. Let me be clear. It was not intended to disrespect the committee nor the Senate as a body. Fully aware of the hearings on the flood control anomalies that had not concluded, and in the absence of a committee report, the public has long been waiting. The report was not filed with the Bills and Index, but coursed through the office of the Senate President, hoping for proper disposition. The minority report was initiated out of our solemn duty to the Filipino people who are eagerly awaiting and demanding for the Senate's decisive action on the nationwide flood control scandal. Our intention was clear from the outset: to uncover the truth, hold people accountable, and propose legislative measures that will finally dismantle the deeply entrenched corruption that characterize our infrastructure projects. Ladies and gentlemen of this chamber, the people have waited long enough. It has been 7 months since the first Blue Ribbon hearing. For far too long, the public have been agitated, disgusted, and tormented by the thought that more than 1 trillion pesos have been openly looted from the National Treasury. Yet to this day, no one has been held accountable except for the small fry. Andiyan na ba ating kakausapin kasi On a matter of personal. Yan. Salamat po, Senator Marcoleta. At kinukulit nyo sila. Nasaan na? So, ang naintindihan ko, yung Blue Ribbon Committee report, I don't know kung final na ba, dapat ipasok mo sa Bill and Index. Kaya lang hindi. Ipinasa doon sa Office of the Senate President for proper disposition. So bakit ayaw ilabas? Kaya nga mayroon ng 3 abogado nagsampa na ng petition sa Supreme Court para pilitin ang Senado na ilabas yung report. Bakit takot silang ilabas ang report? Mabuti pa itong minority, kahit hindi sana dapat, kailang out of their duty to the public, naglabas ng kanilang minority report at tinutukoy na nila si Romualdez. Kasuhan. Ayun, klaro. Romualdez.
itong Blue Ribbon Committee as a whole. Wala. Kaya tuloy, hindi natin masisi si Congressman Edgar Erese. Sabi niya, Idol, Senator Ping Lacson, kasama ka na ba sa cover up? Sayang, ako rin, idol ko rin si Senator Lacson. Ang taas ng respeto ko, paghanga ko sa kanya dahil napakaganda yung record niya as a police officer, as a PMA, record niya sa mga naunang termino niya sa Senado. Talagang anti-corruption na advocate siya. Hindi tumatanggap ng pork barrel. Nakakapanginayang pagdating sa Blue Ribbon. I don't know what happened. May maasahan pa ba tayo? Ako wala na. Ganyan na lang yan. Kahit itong mga testimonies ng mga brave 18 Marines, wala rin. Kibit balikat lang. Lacking in believability, lacking in credibility, mathematically impossible. Sige. Anyway, may hangganan ng lahat. 2028 malapit na po. Kaya kung wala tayong makukuhang hustisya ngayon sa nilustay na trilyones na pundo ng taong bayan, the more na magtulungan tayo para sa future president na sinasabi nyo, dapat may managot. Ganon. Kaya tama itong si Congressman Toby Chanco, sabi niya na, if Martin Romualdez makakaligtas ngayon, pag nanalo si BP Sara, I am very sure, mapapanagot siya. Sige. Hindi lahat ng bagay pwede niyong maitago. Darating ang panahon, lalabas at lalabas ano ba talagang nangyari dito sa flood control scandal na ito. Hindi kayo makakapagtago. Maraming paraan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ang among ginahatagan og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na niya ang iyang pag-aatopan. Ano niya ang gipa tukod nga iyang atopan. O karon humanay gyud sa pag-atop ang among nahatagan sa yero. Humana niya og atop iyang balay. Sa Ginoo sa nagtabang sa sin o nagtabang sa sin di palit ko atong bustot na duro na kayo so salamat kayo sa nagatag sin kay na isda na gyud akong atop tanan di na ko muna kay akong sinapulian nagbag-o So salamat kayo. salamat kayo.